Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat kong tulong sa Diyos na tulad, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganib kay Yahweh tumayo, dininig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat kong tulong sa Diyos na tulad, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganin kay Yahweh tumayo, dinig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Wow! Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Wow! Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin. Good morning, Jesus! O, di ba? Marami ang paninda sa araw na ito. Maraming Oo. Para si Kuya gutom, pakainin nyo. Good morning, mga kapatid. Sa mga kanya-kanyang tahanan, magandang umaga po sa inyo. Lingid sa inyong kaalaman. Andito silang lahat. O, tawagin natin ang mga lahat. Bati, dadali, kaway-kaway, mga lahat. Ah. 10:23. Alin na kayo, mga kapatid. Outreach, dali. Outreach. Yung mga taga-outreach. Ayan. Hihi! Oh, bati muna. Bumati lang isa-isa. O, diba? Tingnan ninyo, nandito sila lahat. Yay! At simula sa araw na ito, makakasama na natin sila tuwing Lunes. Si Brother Rick ay butas. Dito po. Bati muna, from. Ayan. Good morning, Jesus. Good morning po mga kapatid from Padre Garcia. Ayan.
Magandang umaga sa lahat, lalo na kay Jesus. From Kalo, kay Laway na Subo. Good morning, Jesus! We are happy! Very, very, very much! Good morning, Jesus! From San Pablo! Good morning, Jesus! From Nasugbu! Good morning, Jesus! From Nasugbu Outreach! Good morning, Jesus! From Nasugbu Outreach! Good morning, Jesus from Nasugbu. Good morning, Jesus from Kalo. Mendes pala, Mendes po. Hello. Nasanay ng Kalo. Good morning, Jesus from Mendez. Thank you, Lord. Good morning, Jesus from Lipa. Praise God. From Mendes. Thank you, Lord. Yan. Sa lahat po ng mga kapatiran natin, lalong-lalo na yung mga bago pa lang po no, na nakakasama natin, ang lahat pong yan ay mga manggagawa po natin. Yan. Yan po ay ating mga kamanggagawa sa mga outreaches. Oh, bati ka, Ariel. Hello po. Good morning po sa ating lahat. Thank you Lord. From Mendez po. At Kalo. Ayan. Uy, Ito na po. naglalakad na. Oh, meron pang humahabol. Thank you Lord. Ang saya-saya natin. Oh, kuhanan mo nga yung naglalakad na yan. Tingnan mo. Oh, nakita niyo ba? Si Pastor Romeo, naglalakad na. Bati, Pastor. Pastor Romy, bati kayo. Hello po. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, Jesus. Andito po kami. Forward kayo dito. Salamat sa Diyos at isang pantakoy, naka-wheelchair. Ngayon ay naglalakad na. Yeah! At kahit wala akong tungkod, nakakalakad na ako. Ayan. Ay, ang galing naman. Salamat sa Diyos. Talagang ang buhay natin habang tayo nabubuhay, habang may hininga, paggamit lang tayo kay Lord at laging mayroong magandang gagawin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. God bless you all. Amen. Jesus loves us. Brother Mondo. Morning po sa ating lahat mga kapatid at kami po'y nagagalak at nakarating muli dito sa Combi Center natin. Kaya nakita ko yung lahat. Kaganda. Amen. Kaya thank you Lord po. Ilang taon na daw po? 76 na po ako. 76. Okay. Ay, ito pa. Dali. Ayan. Oh, bate, Sister Verge. Toto, Mike, bate. Good morning po. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Yan, okay. Aawit ang ating mga manggagawa. Masaya kang naglilingkod. Masaya ako Naglilingkod. sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod Sa Diyos. One more time. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Yay! Thank you, Lord, mga kapatid. Yan. Okay. Salamat sa Diyos.
O, di ba? Wow daw, Pastor Romy. Naglalakad ka na. Yes. O, di ba? Ang saya-saya natin. Nandito ang ating mga kamanggagawa. At makikita nyo na po sila tuwing Lunes. Makikita lang pala namin sila tuwing Lunes. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Parable of the 10 Virgins. Sarado na. Kahit kumakatok, sarado na. Sawan-sawa na rin naman sila kay Minister Ede. Kaya, hayaan mo na. Thank you, Lord. O, yan. Yes. Mamaya, sabay-sabay kumain, ha? Oo. Sabihin dyan ng kain sa labas. Okay, thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Okay lang. Thank you, Lord. Okay, para po sa ating memory verse of the week. Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Importante yung without wavering na yan, mga kapatid. For he who promised is faithful. Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Thank you, Lord. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Magandang panghawakan yung salita ng Diyos na yan. Okay. Nalalapit na po ba ang eleksyon? Di ba? Barangay election, hindi ba? Ngayong October na. Nalalapit na, mga kapatid. Kaya, madami na naman kayong mga pangako na maririnig. By this time, aware na tayo na karamihan ng mga pangako ng tao ay napapako. Tama? Minsan, merong mga nangangako sa atin nang walang intensyon na tuparin yon. Meron namang mga nangangako na akala nila kaya nilang i-deliver yung pangako nila sa atin, pero in the long run, madidiscover nila, wala pala silang kakayahan na tuparin yung pangako na yon. So marami tayong mga iba-ibang pangako sa iba-ibang klase ng tao. Ito pong ating message for today ay, ang title sa Tagalog, Tiyak ang Pangako ng Diyos. Sa Hebrews 6:13-20, nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa na tutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya. Nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya.
Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yan. So, ang pangako ng Diyos ay tiyak. So, ito pong Hebrews 6 na ito, marami man po tayong mga pangako na hindi naman tinupad, pinangakuan tayo, tas hindi tinupad. Marami man po tayong mga pangakong natanggap, pero hindi natupad. Makakasiguro po tayo dito sa Hebrews 6 na ito, para ang pangako dito ng Diyos para siyang isang para siyang isang cheque na you can take it to the bank. Ibig sabihin nun na pumunta ka sa bangko, kunin mo, ibig sabihin may pondo. So, ganun din po ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dito po sa Hebrews 6 na ito, pag binasa niyo yung mga sanaunang part ng Hebreo 6, ang sumulat po ng Hebrews 6 ay nagbibigay na ng warning sa mga Christians. Pag binasa niyo yung mga nauna, because of their dullness of hearing. Hindi makaintindi. Kaya nga ang sabi doon, dapat hindi na gatas. Sabi sa naunang Hebrews 6, Ngayon, dito po sa 13, nakita na po natin na ang sumulat po ng Hebreo 6 ay gumamit na ng mga tao, reliable people, para maging example at masundan. Kasi nga, kung walang mga ganito, mahirap umintindi ang mga tao. Kaya, nagbigay na po siya rito ng example. At ang unang-unang ginamit nga po niyang halimbawa ay si Abraham. So, itong first part na to, gusto ko siyang bigyan ng title na Aja. Oo, alam niyo ba yung Aja? Sa mga nanonood ng Korean novela, pag sinabi mo, Aja, ibig sabihin nun, fighting. Alam niyo ba yung naririnig natin na fighting ay hindi fighting? Kasi Korean sila eh. Ayon, ay katunog lang ng fighting. Pero ang ibig sabihin din niya ay fighting. Whiting. Whiting. H yun. Whiting. H, puti. H, white. W yata yun. Whiting nga, ang ibig sabihin, fighting. Ang dinig mo lang ay fighting. Oo, pero whiting. Fighting nga. Paulit-ulit. Magnanay nga kayo. Mana-mana talaga, oo. So, ang title nito, Aja. Kasi, ang pangako ng Diyos, sometimes, pag pinangakuan tayo ng Diyos, kaagad-agad natatanggap natin eh. Pero, kadalasan, kailangan may paghihintay na nagaganap. At yun ay ayaw na ayaw natin. Di ba? Sa mga, sa mga smartphones ngayon, willing kang magbayad ng another ilang thousand pesos dahil lang sabi, yung chip nito ay mas mabilis kesa dito. Hindi ba? Bakit mas gusto mo mas mabilis yung chip nito? Kasi pag pinindot mo yung app niya, gusto mo, ganun na agad. Hindi yung gumaganon-ganon muna siya. Willing kang magbayad. Bakit? Ayaw ng tao nang naghihintay. O ayaw na ayaw natin yan, mga kapatid. So, ni-remind din tayo dito kasi ang unang pangako kay Abraham ay makikita mo sa Genesis 22:15-18. Ang sabi, and the angel of the Lord called to Abraham, thank you, a second time from heaven, and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son. I will surely bless you,
and I will surely multiply your offspring as the stars of heavens and as the sun that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Alam niyo mga kapatid, itong pangako na ito kay Abraham ay isang pangakong natupad after more or less 25 years. Tapos, baog si Sarah. Nakita niyo po ba yung improbable dito sa pangako na ito? Baog si Sarah, matanda na sila, tapos it took God 25 years para tuparin ito sa kanila. Pero ang totoo, hindi mabagal ang Diyos. Kung hindi, yun ang nakatakdang panahon para tuparin yun. Minsan sinasabi natin, ang bagal-bagal kasi ni Lord eh. Hindi kaya mabilis ka lang? Hindi naman mabagal lang Diyos kung hindi mabilis ka lang. At yan ay nangyari rin sa kanila. They took matters into their own hands kasi natagalan din sila. Pero alam nyo, kahit ganun ang nangyari kay Abraham, siya pa rin ang ginamit na example dito pagdating sa pananampalataya. Ngayon, ang point ng Hebrews, ng sumulat ng Hebrews, ang point na gusto po niyang ibigay sa atin dito is, God not only made the promise to Abraham, na nanumpa pa siya. Yun ang kagandahan dito eh. May mga nangangako sa'yo, oh, promise. Tapos, di ba may sinasabi natin, sumpaman? Ba't natin sinasabing sumpaman? Pexman, sumpaman, mamatay man, di ba lagi natin sinasabi? Bakit natin sinasabihan ng ganon yung mga nangangako sa atin? Oo, para tuparin niya kaagad. Kasi ang oath, mga kapatid, ano yan? ang isang pangako, o oath ba pangako? Sumpa. Ang panunumpa ay nag-aalis ng doubt. Kasi pag sinabi, oo, Pexman, di ba? O okay ka na nun. Tinatanggal nito yung lahat ng doubt. Kaya, ayun nga ang kakaiba eh, dito sa, napakabait ng Diyos sa atin. Sobra niya tayong mahal kasi pinangakuan ka na. Tapos, sinumpaan pa niya para may panghawakan ka. Kasi ang tao, pag walang Pexman, di ba parang hindi nawawala yung doubt, tuparin niya kaya? Talaga nga kayang bibigay niya yon. Pero pag nanumpa sa iyo ang isang tao, sa tao pa lang yun, mga kapatid. Di ba ang tao, sinong sinusumpaan ng tao? Sabi niya, Pexman, mamatay man yung kapitbahay namin. Kung sino-sino yung ginagamit sa panunumpa. Pero dito, sarili ng Diyos ang ginamit niya sa kanyang panunumpa. Bakit ginamit niya ang sarili niya sa panunumpa niya? Natutuparin niya yung mga pangako niya sa atin. Wala nang mas mataas pa kaysa sa Diyos. Wala nang mas powerful pa kaysa sa Diyos. No one is greater than God. Kaya pag sinabi ng Diyos na, isinusumpa ko, tutuparin ko yan sa iyo, sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari yon, mga kapatid. Matutupad yon sa buhay po natin. Now, itong verse 15, pwede ba akong uminom lang sandali nito? Ha? Sige, tatawag muna ako. Kuya Ernie, halika sandali. Sino ang nangako sa iyong hindi tumupad at anong naramdaman mo? Ano yung pangako na yun? Babayaran ko yung utang ko bukas. So, siyempre, hindi ka naman parang sincere kang magpautang pero hindi siya sincere magbayad. Ay, masakit. Kasi nga, hindi naman yung bayad kundi yung betrayal. Na
hindi na yung hindi ka nagbayad, pwede mo lang sabihin, sige, sa susunod na lang. Wala na eh. Nanahimik na eh. So yun ang masakit. Hindi yung pera, kundi yung betrayal of trust. So, lahat ng mga nangangakong magbabayad, inyo na lang daw. So, ito pong verse 15 din na ito contains the first key teaching na gustong iparating po sa atin. Yung sa verse 15, sabi niya, and thus, Abraham, having patiently waited, obtained the promise. So, ang pagkatupad ng pangako, check yun mga kapatid. Sabi nung binasa natin, check ang pangako ng Diyos. Pero, ang nakakatanggap lamang ng tiyak na pangako ng Diyos ay yung mga naghihintay. At hindi basta naghihintay, matyagang naghihintay. Hindi lamang kasi merong mga, may usapan kayo, darating ako dyan. Di ba? Pagka wala ka pa, ang tagal-tagal, alis muna ako. Babalikan ka rin naman niya, pero paalis-alis. Ito, patiently waiting. At ang primary purpose po ng book na ito is to give courage to the Christians not to give up. Kaya nga sabi ko sa inyo, fighting. Do not give up, mga kapatid. Kahit na minsan yung mga sufferings po natin ay matitindi na. Even if it means following Jesus ay daranas ka ng maraming pagsubok, At gusto po niya na i-consider natin kung ano ang nangyari kay Abraham dito. Abraham waited patiently for the promises at ito'y natanggap niya. Sabi ko nga sa inyo, ang culture po kasi natin ngayon, in our culture ngayon, instant satisfaction ang uso. Kaya nga nagkaroon ng mga instant noodles, instant coffee, mga fast food kasi hindi ka na magluluto, pupunta ka na lang doon, tuturo mo lang, meron na, hindi ba? Marami na ngayong instant because we find it difficult to wait. Alam nyo ba, ang mga delivery nga ngayon, di ba? Iba-iba ng mga pakulo ang ginagamit nila. Merong one day lang. Ilan sa atin, magbabayad ka ng mahal kasi ayaw mo nung regular delivery na araw. Minsan hindi mo naman siya kailangan kaagad-agad, pero pipindutin mo pa rin yung yung express delivery. Bakit? Kasi ayaw mo naghihintay kahit na hindi mo siya kailangan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga smartphones, ganun din po. Hindi ba? Ngayon, pag nanonood ka ng YouTube, baka mamaya nanonood kayo ng YouTube, yung ating YouTube channel. Hindi nyo pinanonood yung ad. Pinipindot, skip ad. Kasi ayaw mong hintayin matapos yung ad. Skip ad. Pero sa Comfy Media, wag nyo pong i-skip yung ad. Pwede rin namang hindi. Oo. Kung hindi nyo na mahintay, it's okay, mga kapatid. Dahil hindi naman tayo after dun sa, monetary something, So, hindi talaga po tayo accustomed sa paghihintay. We don't want to wait for anything. Gusto natin mag-workout ang lahat ng bagay now. Ngayon na. We want everything right now. Ngayon, kung marirecall po natin, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, maski si Abraham ay nag-struggle sa waiting. Nainip din siya, mga kapatid, sa pagtupad ng pangako sa kanila. Kaya po, tinulungan nila ang Diyos para pabilisin po yung proseso ng pagkakaanak nila. Tapos, ito pa ang rin kayo sa pangako ni Abraham. Tignan ninyo, mga kapatid, ang pangako sa kanya, ang mga lahi mo ay magiging numerous na kasing dami ng buhangin, di ba? Tapos, ang naging anak, isa. Papaano magiging, sing dami ng buhangin ng bilang ng aking mga descendants, iisa, yung naging anak.
Pero nangyari. Hindi ba mga kapatid? Nangyari. Oo, nangyari mga kapatid, ang lahat ng yan. Hindi ba? So, sa panahon natin, ngayon, mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay hindi lamang pangako na ibinigay na lang niya basta-basta, dinagdagan pa niya ng oath dito. Sa verse 16, ang sabi niya, when we make a vow, we use the name of someone greater than ourselves, and the vow settles all arguments. So, ang purpose ng oath is to end all dispute, to end all doubting, para wag nang mag-away-away. Ako na, ganon. To end all doubting, and the oath is also a confirmation. Para bang kasiguraduhan yun, kino-confirm ng Diyos na kung ano man ang sinabi niya, ay tutuparin niya. Kaya ang isang oath ay nagre-remove, sabi ko sa inyo kanina, ng lahat ng doubting, ng lahat ng concern. Sure siya. Now, pakinggan natin itong verse 17. Ang sabi rito, so when God desires to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath. Hindi ba po kayo na-amaze at sobrang nagagandahan sa pag-ibig ng Diyos po sa atin? Kasi ang desire ng Diyos is to show us an even more convincing way para po i-regard natin yung mga pangako niya sa atin ng napakataas. Ibig sabihin, hindi babaliwalain. Anong gagawin natin? Okay lang yun. Bear with me. Okay. Babaan natin daw, sabi ni Pastor. Sa pagbibigay po niya ng oath, sa pangakong binitawan po niya sa atin, gusto po niyang ipakita po sa atin yung hindi nagbabagong character ng purpose niya sa atin. Hindi yun unchangeable yun. Hindi niya kailanman yan. Sabi ng mga tao, naririnig ko to palagi, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pati ang salita ng Diyos ay isinasabay sa uso. Ang salita po ng Diyos ay hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi mo pwedeng isabay sa uso. O hindi na uso ngayon yan. Ito na ang uso ngayon. Lalong-lalo na sa mga awitin. Gone are the days na yung mga awitin na naririnig po natin commercially ay kapag ka narinig mo, nagpapabago rin ng puso mo. Sabi ko nung una, baka old-fashioned lang ako, pero hindi, how can light and darkness be partners? Sabi natin na pag-aralan natin, hindi po pwede, hindi ba, mga kapatid? So, mag-iingat din po tayo. Ang salita ng Diyos ay hindi po pwedeng isunod sa uso kasi hindi siya nagbabago. So, ang mga pangako ng Diyos sa atin, kung ano ang mga pinangako niya sa mga ninuno natin, siya pa rin pangako ngayon na pinangahawakan natin. Kung tutuusin, kung matalino kang tao, hindi mo ba naisip na kung bakit ang tagal-tagal na ng salita ng Diyos, kung siya'y hindi talaga totoo, bakit simula noon hanggang ngayon, siya pa rin ang pinangahawakan ng lahat ng mga sumusunod kay Kristo? Di ba? Because na-prove natin na unchangeable talaga. Ang nangako, ang character ng nangako. Kaya nga yung ating memory verse of the week He who promised is faithful. So God's purposes do not change. He will do exactly what He says at kailangan mong paniwalaan yun. Kailangan kang magtiwala doon, mga kapatid.
para po matupad ang mga pangako ng Diyos sa atin. Sa verse 18, tignan natin, sabi niya, therefore, God has given us two unchangeable things to give us hope. Ang first nga is His promise. Diba? God said that we have the promises and it is impossible for God to lie. So ang first unchangeable thing that binigay ng Diyos sa ating mananampalataya ay ang kanyang mga pangako. Imposible po sa Diyos ang magsinungaling. Hindi niya pwedeng gawin yun. Pag sinabi niya na mangyayari ang isang bagay, mangyayari whether you like it or not. The perfect example po, pagdating dito sa panghawak or standing firm or having confidence in the Word of God, ay si Mary. Na makikita po natin sa Luke 1:45. Ang sabi dito, blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. So, ang isang tao na nananangan sa salita ng Diyos, nagtitiwala ng buong buo sa mga pangako ng Diyos, is a person who has a blessed confidence. Hindi ito yung confidence na mayabang, ha? Kung hindi confidence na matinding paniniwala na tutuparin ito ng nangako sa kanya. Ang hawak lamang ni Mary that time was the Word of God. Walang iba. Teenager siya. Ano ba naman ang alam niya sa pagbubuntis dahil bata pa siya, virgin siya. Isa pa, siya ay nakatalaga na para maging asawa ni Joseph. Tapos ang hawak-hawak mo lang, word. Di ba? Salita lamang ang hawak-hawak niya. Pero alam nyo, yung lamang na salita lamang, lahat tayo ngayon naglingkod, in-offer natin ang buong buhay natin kay Jesus, salita lamang ang hawak natin. Nung tayong lahat ay mag-full-time, hindi natin nakikita yung future. Hindi ba? Walang nakakakita sa atin. Totoo nga ba na pagka nag-worker ako, babayaran ng Diyos yung bahay namin? Talaga ba hindi mapo-foreclose ang bahay ko kapag ako'y Pero, dahil sa pangako, dahil sa word, na yun lang ang hawak-hawak natin, ay nag-move on tayo. Mga kapatid, lahat tayo. Ilan sa atin ang inaasahan ng pamilya, pero nung sinabi ng Diyos, akin ka, opo Lord, magpo-full time ako, bahala ka na sa angkan ko, bahala ka na sa pamilya ko. Ang hawak lang natin nun, word. Wala na tayong ibang daladala. Salita lamang po. At ganun din ang ginawa ni Mary. She took God at His word and she moved on. Hindi niya pinalaglag. Hindi ba? Kahit di sa pakasalan. Dahil meron siyang salita, nag-move on siya with the word. Ang sabi pa nga niya, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices, and my spirit rejoices in God, my Savior. What kind of person would rejoice sa ganong sitwasyon? Mga kapatid, kahihiyan yun. Pwede siyang itakwil ng angkan niya at pwede rin po siyang i-alienate ng society na kinapapalooban niya. Kasi nung unang panahon, kapag ikaw ay nakatalaga para ikasal ka sa isang lalaki, naku, napaka-major na kasalanan nung bigla kang magbuntis. Tapos pag tinanong ka, mabuti kung sinong ama niyan? Pwede mong ituro. Si Mary, walang maituturo. Ang pwede lang niyan sabihin sa'yo, may word ako. Daling yan sa asylum. Kaya nga yan ang sinasabi rin sa atin. Kung ikaw naman, napakaganda ng trabaho mo sa bangko, nag-resign ka, tapos nag-full-time ka, ay naloloka ka na nga. Pero ang hawak-hawak lang po nating lahat ay salita ng Diyos. Bakit kamo? Sapat na ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya natin ay nag-uumpisang mag-work sa salita ng Diyos lamang. Doon ang umpisa ng pag-work ng faith natin. Lalong-lalo na
kapag ang salitang hawak mo, wala kang makitang tao to confirm your word, maski yung sitwasyon mo, hindi nagko-confirm dun sa tinanggap mong salita. Sabi ng Diyos sa akin, mag-full-time ka, tapos nakulong ang tatay ko, nawala yung bahay namin. Parang kung hindi ka mga hawak sa word, parang kailangan ko yata magtrabaho, Lord. Kawawa naman yung mga kapatid ko. Kasi ako na lang inaasahan para magpaaral. Hindi ba? Pero natutunan natin, ano ka, Diyos? Ikaw ba may hawak ng future din ng mga kapatid mo? At sino naman ang nagsabi sa'yo na porke hindi nakatapos ang mga kapatid mo, magiging failure sila? Wala po sa ganun yun, mga kapatid. Ang kailangan lang po natin sa buhay natin, presensya ng Diyos. Kasi maraming hindi nakatapos. Pero kapag ang plano ng Diyos sa iyo ay managana ka, gagawin niya yun. Against all odds yun, mga kapatid. Kahit na maraming humarang sa iyo, para hindi ka mapunta sa kinalalagyan mo dahil ang Diyos ang may plano nun, unchangeable nga eh. Tas ang nangako, hindi marunong magsinungaling. Kaya by hook or by crook, gagawin ng Diyos yun. Gagawin ng Diyos yun. Kaya yung mga taong nakapaligid sa iyo, manonood na lang sila sa iyo. Parang wala namang pinag-aralan to, no? Pero parang yun, naungusan pa tayo na nakatapos. So nagpapatunay, the presence of God is all we need, mga kapatid. Ngayon, ang confidence po natin is born in those who decide that hope is worth having. At ito yung mga tao who are willing to endure yung proseso para matupad. When I say you are willing to endure, ikaw ba ay ready na pagdaanan ng dapat mong pagdaanan, matupad lang yung pangako ng Diyos sa'yo? Because if you are not, talagang hindi mo matatanggap yon. Not because nagbago ang isip ng Diyos. Nagbago ang isip mo. Kaya hindi mo siya natanggap. Nagbago ang isip mo. Pero ang Diyos, hindi nagbabago yung isip. Kasi hindi ko alam naman na para lang pala mapunta ako sa gusto kong kalalagyan, dadaanan na pagtatawanan ako, aalipustahin ako, hindi ba pagsisinungalingan ako, ibibetray ako, dadaanan ko pala lahat yan? Ano ka? Mahigit kay Lord? Gusto mo meron ng agad na mga tapos hindi ka dadaan ng anumang pagsubok? Hindi ba? So ito ay lamang sa mga tao who are willing to endure the process, mga kapatid, makuha lamang. Itong pangako na ito, ang katuparan ng mga pangako na to is born of testing. It is a product of trials. Sa mga taong, kayo po ba ay nagkaroon na ng isang bagay na hindi mo pinaghirapan? Tapos, nagkaroon ka rin ng mga bagay na bago napunta sa'yo, pinaghirapan mo. Alin ang mas binavalue mo? Pinaghirapan mo. Kasi ibang klase ang dinanas ko para makuha ko ito. Merong mga bagay na, sige sa'yo na lang, bigay lang din naman sa akin yan. Di ba, mga kapatid? May mga ganon. So, actually, yung mga pangakong iti-treasure mo, yung ang dami mong pinagdaanan bago napunta sa'yo. Hindi ba? Parang, huy, luha at sakit yan, bago napunta sa akin yan. Kaya mahal na mahal ko yan. So, yung mga ganon, mga kapatid. So, ano ba ang pangako na ibinigay ng Diyos sa'yo ngayon? Sa ating lahat. Individually, ano ang pangakong meron kayo na ibinigay ang Diyos? Are you willing to pay the price? Or aayaw ka na? Okay lang, kahit di na. Wag na, Lord. Wag mo na lang sagutin yung hinihingi ko. Wag lang akong dumaan dyan. Are you willing to pay the price? Kung may word ka na tinanggap ngayon, mga kapatid, are you willing to pay the price? O ano mo na lang siya? Parang let it die. Yan. Ha? Oh, whatever will be, will be. Or, ipoprotect mo siya at all cost. Yan pangako na yan. The second unchangeable thing that God gave us was His oath. Kasi nga,
ayaw niya na magkaroon ng doubt ang mga tao. Ba't ginawa niya to? Tignan niyo yung 18. So that we who have fled for refuge might have a strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Ang sabi rito. So, gusto ng Diyos, ang biro mo, may pangako ka na nga eh. Dadagdagan pa niya ng oath. Kasi gusto niya, meron kang solid and strong encouragement. Kaya sabi niya sa atin, pagtiwalaan mo ko. Binigyan niya tayo ng strong and solid encouragement. Kasi ang mga tao, kapag ka walang pinangahawakan na pangako, minsan nagwe-waver, hindi ba? So, ang sabi niya, we who have fled for refuge. Itong picture na ito, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito na we who have fled for our refuge, kapag ka medyo dumaranas ka na ng kahirapan sa paghihintay mo sa pangako ng Diyos sa'yo, you can run to God for encouragement. Sa Kanya ka tumakbo. Huwag kang tumakbo sa mga katabi mo. Kasi sasabihin sa'yo niyan, parang ang tagal na nga nang hinihintay mo. Hindi ka ba sumusuko? Sasabihin mong iba sa'yo, give up mo na yan, te. Tagal-tagal na, hindi pa rin nangyayari. Kaya huwag kang tumakbo sa mga katabi mo. Sabi niya, we who have fled for refuge, kay Lord ka, tumakbo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga katabi mo na hindi na mangyayari sa'yo yan. Basta sigurado ka, ang Diyos ang nangako sa'yo niyan, ha? Minsan sasabihin mo, sabi sa akin ni Lord. Tapos di naman pala si Lord ang nagsabi. Ikaw lang pala, dahil nakita mo, gusto mo yun, magsusot yun sa gusto mo. Laging sinasabi mo, sabi sa akin ni Lord eh. Eh kung sinabi sa'yo ni Lord, ba't di nangyayari? Hindi ba? So, pag sinabi ng Diyos, matutupad. At sa verses 19 to 20, ito maganda mga kapatid. Yung angkla na sinasabi rito. The anchor of our soul. Tignan po ninyo ha, basahin natin yung 19 to 20. Ang pag-asang ito, ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Alam niyo mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos ay magandang angkor ng buhay natin. Kasi marami kang pwedeng gawing angkor sa buhay. Pwede mong gawing angkor ang pamilya mo. Yan ang ang pamilya ko ang nagsisilbing they keep me grounded. Diba? O kaya minsan yung aking trabaho, ang angkla ko. Marami kang pwedeng gawing angkla, mga kapatid. Pero ang mga angkla na ginagamit natin, ang mga angkor na ginagamit natin dito sa mundo, nawawala. Ang tao namamatay. Papaano yun pag yung angkor mo nawala? Ang barko, sa hindi nakakaalam po ng angkor, ang barko, kapag kayan po ay nasa pangpang, kailangang may angkor. Ito'y pabigat. Sobrang bigat noon. Kaya nga, noon, ang mga maliliit na bangka, hinahagis ng tao. Pero sa mga malalaking ship, may ganun yan. Diba? Kasi sobrang bigat noon. Sa sobrang bigat noon, kahit na malaking barko, tas alunin man, hindi siya maaanod palayo kasi mabigat yung angkla na yon. Ano ang mga nakikita po ninyo sa anchor? What makes an anchor good? Ang anchor, pag hindi nakikita, nagiging useful. Tama ba? Ang dami-dami nyo, pero tay-tahimik nyo. Ang anchor are helpful when they are unseen. Kasi habang nakikita mo yan, wala siya doon sa baba. Wala. Hindi niya nasa-serve yung purpose niya pag nakikita mo. So, ganun din po yun. Minsan, ang anchor po natin, hindi natin nakikita. Pero, hindi man nakikita ng lahat ng pasahero ang anchor. Ang ginagawa nun, pag di mo siya nakikita, nasa-serve niya yung purpose niya. Kasi once na nakita mo na yan, ibig sabihin, hindi na siya nakababa. Beyond what we can see, mga kapatid, yung anchor po natin ay may ginagawa.
para sa safety po natin, para matupad o maganap yung hinahangad mo sa buhay. Hindi ba mga kapatid? So ang promises ng Diyos, minsan pinangahawakan mo siya pero hindi mo nakikita. Tapos, ang tutupad pa nito, hindi mo rin nakikita. Na nangako ang sabi niya, faithful. Hindi mo siya nakikita. Hindi mo kailangang makita. Yun ang purpose ng anchor. Hindi mo kailangang makita ang angkla para malaman mo na ito ay nagwo-work. Ang anchor also is to keep you in place. Yung hindi ka matitinag. Yun ang purpose niya. It keeps you from drifting. Pipigilan ng angkla ang barko kapag malakas ang alon. Ganon din po ang salita ng Diyos. Nakita niyo po ba mga kapatid, kung gaano kabibigat ang mga problemang dumaan sa buhay natin, pero ang hawak-hawak lamang, ang anchor lang natin ay Word of God. Ang anchor lang natin ay yung faith natin doon sa pangakong binitawan ng Diyos. Pero hindi naman tayo nag-drift away. Hindi ba? Naanod ba kayo? Hindi, kaya nga nandito tayo di ba? Si Mami pa, sinlalaki ng building ang mga alon na gumanon sa kanya. Pero matibay ang angkla niya. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. So yung mga anchor na yan, it keeps you also from going where you do not want to go. Kung wala kang anchor, madali kang matangay. Sabihin lamang ng katabi mo, halika na, sama mo na lang ako. Walang nangyayari sa buhay natin dito Halika na, ipapasok kita sa trabaho. Kawawa yung mga anak mo. Nag-aaral silang lahat, tapos ikaw, bisa nagtatrabaho, nagpe-praise the Lord ka. Sa mga nanay, sabi, imbis na nagluluto ka, attend ka ng prayer. Ang sabi doon sa mga nanay. Hindi ba? Kung wala kang anchor, mga kapatid, talagang madadala ka sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa iyo. So, ang anchor also will keep you from going where you do not want to go. At pipigilan po tayo ng anchor na ito na magkaroon ng shipwreck and loss. Kung walang salita ng Diyos, baka sira ulo na nga talaga tayo sa mga pinagdaanan natin, mga kapatid. Pagka may tinawag ka rito o sa inyo po na nasa mga kanya-kanyang bahay, iisa po tayo ng patotoo na kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, sana kaya tayo pupulutin. So, nagpiprevent po ito ng shipwreck and loss. Okay? Hindi po toughness o kaya hindi po willpower, mga kapatid, ang makakapag-endure sa isang Christian to last. Yung willpower, hindi po yan. Hindi po toughness or willpower. Ang makakapag-endure sa atin, sa proseso bago maganap ang pangako ng Diyos sa atin, is our deep and vital connection to the one who promised. Kasi, kaya ka maghihintay, kilala mo yung nangako sa'yo. Kilala mo. Kasi, minsan, di ba, halimbawa, pinangakuan nga. Halimbawa, may nangako sa akin si Jenjen, napapakainin niya ako kasi nag-birthday siya. Maghihintay ako kahit hanggang next month ba yan, hanggang ano. Kasi, kilala ko si Jenjen na tumutupad sa pangako niya. Nakabase kasi talaga ang pananatili mo at pag-hold on mo sa pangako dun sa nangako sa'yo. Sa pagkakakilala mo sa nangako sa'yo. Kasi kung kilala mo yung nangako sa'yo, ay nako, asa ka pa. Sabi nung iba. Kasi kilala nila kung sino yung nangako. Ay nako, asa ka pa dyan. Bakit? Kilala nila. Tayo, mga kapatid, kilala na din natin ang nangako sa atin. Kaya hanggang ngayon nandito tayo. Dahil ang nangako sa atin ay tapat.
So, dito sinasabi ng Diyos na kailangan po natin ng anchor sa buhay natin. Hindi po tayo po pwedeng mag-exist sa mundo nang wala tayong anchor. Hindi pwede. Madadala ka. Para kang kung saan ka na lang mapunta. Parang sunod ka na lang sa agos. Mga kapatid, paglalaroan kayo ng agos na yan sa mundo. Kung saan ka dadaling yan. Kaya minsan, may mga tao na may mga pangakong hawak-hawak, nag-umpisa ng may pangakong hawak-hawak. Pero kagaya ni Abraham, tinulungan ng Diyos, gumawa ng pamamaraan, buti si Abraham nakabalik, hindi ba? May mga tao na hanggang ngayon, walang angkla. Kaya kung saan-saan nagpupunta. Kung saan-saan mo nakikita, na minsan, gusto mo nang ganunin, gusto mo siyang i-shake, Hoy! Dito ka kasi, kung saan-saan ka nagpupunta. Ang pinagtataka ko, bakit may mga tao na sinubukan na ang lahat ng bagay, wala namang nangyari sa kanila, sa mga sinubukan nila, pero ayaw pa rin bumalik kay Lord? Pride. Pinangatawan na lamang kung ano yung ginawa. Mga kapatid, pwede naman bumalik agad. Kagaya ni Abraham, hindi niya na pinangatawanan yun. Inamin na lang niya na nagkasala sila. Pwede naman din ganun, mga kapatid. Mahirap po kasi na you go through life without an anchor. Ang hirap, mga kapatid, drifting. Para ka na lang isang driftwood. Ngayon, nasa Batangas ka. Pag lumakas ang alon, bukas, nandun ka na sa Manila Bay. Bukas, pag hinanap ka ng tao dyan, ay wala na yung wood dito. Bakit? Kasi inagos ka na ulit. Nasa Pampanga ka na. Gusto mo ba yung ganong driftwood, mga kapatid? Di ba naalala mo yung kanta ng mami? Ang buhay ng isang tao, isang yagit, agos ng tubig, kaliwat, kanan, di malaman kung saan. Ganyan ang buhay ng isang yagit. Ngunit ngayon, ang Panginoon ang siyang kumikilos sa buhay ko. Ngunit ngayon, ako'y hindi na isang yagit. Gumanda ang takbo ng buhay ko. Naglilingkod sa Ayan, kantahin nga natin yan para magising tayo. Mga kapatid, no? Ayan, oo. Alam nyo, ba't nga ba na ng mami yan? Kinuwento niya yan isang morning devotion yun Diba? Di ko matandaan, pero natatandaan ko lang, isang morning devotion, tas natatawa pa nga tayo nung kinumpose. Impromptu kasi yung niyan yung... yung may nag-shooting! Oo, nag-shooting nga pala dito. Yagit, no? Oo, batang yagit. Sinong naka-extra doon? Sino? Si Pastor Tony? Naka-extra ba siya noon doon? Okay. Napanood ba yon? Lumabas ba yon? Hindi naman ata. Lumabas ba? Ayun pala nga ang kwento. Okay. Sige nga, kantahin natin. Kasi alam nyo, bagay tong awitin na to sa isang taong walang angkor sa buhay. Ang buhay ng tao'y isang yagit, dumadaloy sa agos ng tubig, kaliwat, kanan,
di malaman kung saan. Ganyan ang buhay ng isang yagi. Ngunit ngayon, ang Panginoon ang siyang kumikilos sa buhay ko. Ngunit ngayon, ako'y hindi na isang yagit. Gumanda ang takbo ng buhay ko. Ako'y masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Ganyan ang buhay ko. Ayan. Sana po'y maging ganyan ang buhay natin. Masayang naglilingkod kay Lord. Kaya po, tanungin natin ang sarili natin ngayon. And honestly answer the question, sino nga ba at ano nga ba ang angkla ko ng buhay ko ngayon? Para rin yang, para kanino ka gumigising o para kanino ka bumabangon? Para kanino ka nabubuhay? Madaling sagutin yan. Sabi nung iba, para kanino ka bumabangon? Sa trabaho ko. Pag di ako bumangon, wala na akong trabaho. Para kanino ka gumigising? Para sa mga anak ko. Kailangan asikasuhin ko sila. Di ba? Para kanino ka bumabangon? Sa tindahan ko. Pagka wala yung tindahan ko, wala ako. Nasan si Lord? Na kung mawala ang tindahan mo, wala nang mangyayari sa buhay mo. Ano na pala si Lord? Ano pala ang ginagawa ng Diyos? Di ba? Para kanino ka gumigising? Sa karinderya ko. Kasi kapag hindi ako nagbukas, wala kaming kakainin. So, sinungaling ang Diyos. What am I living for? If not for you. Di ba? Sabi ng mga kapatiran natin. Sister Antonia Corrales, nandito po ang mga taga Kalo. Si Sister Antonia Corrales. Ang nickname ba ni Sister Antonia ay ano? Tonet? Sister Tonet. Si Brother Anselmo. Dati, na kay Lord na eh. Siya ngayon ay nasa Hawaii. Oo. Sabi ni Sister Antonia, Sister Ria, ang word of God na ibinigay mo ay patama sa nangyari sa akin dito sa Hawaii. Naku, Sister Tones, Tonet, lahat po ng mga narinig yung salita ay panghawakan po ninyo. Huwag kayong bibitaw, Sister. Sister Minda, sabi niya, yes po, Sister Ria, kung wala akong salita ni Lord, baka natangay na ako. Imagine po, habang nakikinig ako ng morning devotion, tabihan ako ng nanonood ng YouTube. Pero hindi siya nagtagumpay. Now po, nakikinig na din siya. Sister Dame, hello Sister Dame. Yung mga alam niyo mga kapatid, pagpunta namin ng kabanatuan, grabe yung yung ngiti ng ating mga kapatid. Ang saya-saya nila. Lalo na nung nakilayan namin sila. Nilagyan lang naman ng pula yung mga pisngi nila at yung mga lipstick nila. Tuwang-tuwa po talaga yung mga kapatiran natin. Ang saya-saya nila. Hindi daw po nila akalain na yung laging naririnig natin, no? At yung mga seniors na rin yung mga kapatiran natin doon, pero nananatili pa rin sila. Gandang di inakala. Sa mga taga-Bungabong din, yung mga taga-Bungabong pumunta. Si Nanay Deli, hindi talaga. Nagpadala na lang siya sa amin, nung bigay niya sa amin kasi naiiyak daw siya. Pasakay ng sasakyan, naiiyak daw siya. Nag-end up siyang di na sumama. Kasi naalala niya si Tatay Nards, lalong-lalo na sa mga ganyang anniversary. Ang Kabiyaw, nandun. Si Sister Lynn, talagang andun pa din, mga taga-Kabiyaw.
At alam niyo mga kapatid, halos ang mga nanalo, sila, no? Lahat ng mga, umuwi lahat sila ng may bitbit. Maraming salamat sa mga kabanatuan. Sa mga kabanatuan naman, outreach natin, talagang pinaghandaan nila. Originally, sabi ni Sister Mercy, doon lang yan sa may garahe ng bahay namin gagawin yung anniversary. Tapos biglang naalala raw niya, bakit naman ganun? Sabi raw niya, ba't naman inilagay na lang natin dyan ang anniversary? Kaya kumuha sila ng isang function hall sa isang event center. Talagang pinaghandaan nila. Gusto niyo ng kwentong nakakatawa? Sabing ganun sa akin ni Sister Baby, Sister Ria, isasama pa po ba namin kayo sa raffle? Hindi ako nakasagot agad, hindi ba? Hindi ko alam kung, kayo po, sabi kong ganun. Tapos nung hindi siya kumibo, wag na po, sabi ko, para sa iba na lang. Sabi niya, yun nga rin ang sabi ko sa kanila eh. O sige po, sabi kong ganun, okay po. Sabing ganon. Di eto na ngayon, nagbubunutan na. Biglang, unang-una kaming pinabunot. Ginanon ko pa yung binunot ko. Tapos si Pastor bumunot din. 3 kami, tinawag si Jeff, binunot. Yung nabunot ko, number 57. Tapos, nung basahin yung binunot ni Pastor, number 58. Nung binasa yung binunot ni Jeff, number 59. Kaya sabi ko, mag-asawa nga po kami ni Pastor kasi magkasunod ang number na nabunot namin. Nung si Jeff, anak nga po nila ako kasi sabi niya, magkakasunod. Alam niyo kung sino yung 3 yon? Si Jenjen, si Jam, at si Sally. Puro mga worker. Eto na ngayon. Nung una, akala namin ni Jen, di kami kasama. Sabi ko, gusto ko yung juicer. Sabi ni Jen, ako, yun ang gusto ko, yun ang gusto ko, sabi niya. Nabunot siya. Ang ibinigay sa kanya, yung katabi, nung gusto niya. Ang host, si Ana at saka si Otan. Sabi ko, sabihin mo kay Ana at saka kay Otan, habang binubunot yung kasunod, ipalit mo na yung gusto mo. Sabi niya, palit ako, yun na lang yung akin. Total parehas naman nasa major. Sabi nga, binigay ngayon ni Otan. Habang hindi pa binubunot. Pagbunot na gano'n, yung sumunod sa kanya, si Jam. Sabi ni Jam, yun din ang gusto ko eh. Sabi ni Jam, ibalik mo yan. Hindi ko na malaman kung ano yung sasabihin ko kay Jam para, sabi ko, hindi naman niya kasi alam na ikaw yung kasunod niya. Ay, kumabaya, magtalo pa itong dalawang to, nanalo na nga parehas. Yun nga di ba? Sinali rin pala. Sinali din pala. Sabi ni Sister Sally Jugilon, gaano man kalakas ang mga alon sa buhay natin, huwag po tayong matakot dahil may anchor po tayo at yun po ay mga salita at pangako ni Lord sa atin. Hindi tayo lulubog, hindi rin tayo malulunod. Jerome, Nairia, kung ako walang word of God, siguro nakapatay at namatay na rin ako. Pwede nga, oo. Si Robin Padilla siya ba? Kasi sobrang gulo sa barangay at lalo sa lugar namin. Kung tawagin, punong Diablo. Thank you, Lord, sa mga worker na nagtiyaga. So you see, mga kapatid, napaka-importante po ng angkla. Napaka-importante ng anchor. Alam nyo ba na ang anchor din will prevent you from pride? Kasi may humahatak sa'yo para maging grounded ka. Piniprevent ka rin itong umangat, baka lumampas ka sa langit. Kaya ipiprevent ka niya nito ng pagiging mayabang. So, sagutin natin yon. Tapos kung ang anchor natin, honestly mga kapatid, sagutin po ninyo yung tanong na yon. Ano ang anchor sa buhay mo ngayon? Pag sinagot mo yun honestly, malalaman mo kung nasaan ka talaga sa relasyon mo kay Lord. Pagka sinagot mo yan honestly, makakapag-adjust ka.
pero pag sinagot mo yan ng nang hindi ka honest, ay hanggang doon ka na lang talaga. Kung may adjustment na kailangan, parang yung mirror, di ba? Tumingin ka sa salamin, di mo naman tinignan kung ano yung kailangan i-adjust mo sa sarili mo, ganun ka pa din. Okay? Okay, thank you, Lord. Sa mga, babati tayo sa mga may birthday. Brother Joey Makaraeg ng ating Kuya Po Outreach. Si Brother Joey nasa Boracay nung nakaraan. Sister Joanne Alcazar. Sister Elaine Kapulong. Si Elaine na kumanta kahapon. And Brother Mike Sotomango. Ayan. Happy birthday din kahapon, belated kay Demos at kay Tantan. Birthday nila kahapon. Happy birthday po mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po, mga kapatid. Okay? Para po sa ating mga kapatiran na may YouTube channel, ayan po, screenshot nyo na lang po. As much as we can, mga kapatid, yung mga anniversaries ay gusto po namin kuhanan. Para po makita nyo dyan yung mga anniversaries na naganap sa bawat outreach natin. Nandiyan na po yung anniversary ng Kabanatuan nung Sabado. So, mapapanood nyo na po yan, mga kapatid. Ayan, screenshot nyo na lang po. At bisitahin nyo naman ha, mga kapatid. Bisitahin nyo po. And we will end up with our repeat new song of the week. Dahil sa pag-ibig mo, composed by Seiya Borja at interpreted by Sister Andrea Magadia. So mga kapatid, tandaan natin ang lahat ng bagay sa mundo are shifting. Pabago-bago. Only God, ang Diyos lamang po at ang kanyang mga pangako ang hindi nagbabago. Kaya, it's your choice kung anong angkla ang gusto nyong gamitin sa buhay po ninyo. God bless you mga kapatid. Thank you, Lord. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinagtawan mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon,